Okay, welcome back, Sales Champion. Alright, isa sa rason kung bakit hindi ka makabenta ng iyong produkto, lalo na ito'y bago, example, merong bagong launch na product, isa sa rason na hindi mo maibenta ng maayos, hindi ka makabenta ng marami is because natatakot ka. Fear. You're afraid. You have that fear na tanggihan. So, instead na i-offer mo sa tindahan, hindi mo na siya i-offer kasi natatakot kang tanggihan. Natatakot kang i-reject. Kasi nga, nasanay ka na kapag lumapit ka sa customer mo or sa tindahan, bibili na lang sila sa'yo doon sa mga product mo na kilala o kaya known brand. Now, meron kang dalang bagong brand, ayaw mong matanggihan o kaya baka madamay pa yung ibang brand mo, aayawan ka na ng customer. So, natatakot ka. Pangalawa is lack of confidence sa bagong produkto. Kulang yung kumpiyansa mo na maganda yung bago mong produkto, matibay o kaya masarap. Lack of confidence. What will happen is hindi mo na siya iaalok, hindi mo na nga rin siya ipapakita kasi mamaya baka madamay pa yung parang at the back of your mind, credibility mo yan. Meron pala kaming product na hindi maganda. Hindi. Yun yung magiging isa sa dahilan kung bakit hindi mo na siya iaalok. Kumbaga, hintayin mo na lang na maging kilala ang brand. Tatanong ka sa isip mo, bakit hindi pa nila gawan to ng magandang advertisement para marami nang bibili sa akin. Hintayin ko na lang na magiging kilala to, saka ko to iaalok. So that will come out of salesman's mind doon sa mga hindi nakakabenta masyado. Correct me if I'm wrong. Naranasan ko kasi yan. So, papaano mo siya ma-overcome? Papaano mo siya ma-overcome? Again, meron akong tinatawag na rule of 50. Ano yung rule of 50 ko? When I started my sales career, natutunan ko to sa iba kong mga kasama, ang rule of 50. 50 negative, 50 rejections. So kapag hinahanap mo na yan o kapag nagkakaroon ka ng ganyang mga target role of 50 rejections, sa buong sales mo is pang 51, hindi ka na masasaktan, magiging manhid ka na. In short, dapat maging manhid ka sa rejection, dapat magiging manhid ka sa criticism, magiging manhid ka sa objection about sa mga product mo. Bakit? Kasi kailangan yon. Ang kailangan mo lang aralin is yung benefit ng product mo. Aralin mo ang features and benefit of your product. Aralin mo what's in it for them. Bakit sila bibili ng product mo? Yung storya, bubuo ka ng storya. Okay, halimbawa, anong product ang example natin? Halimbawa, ito, Copico Supremo. Yung Copico Supremo, bago lang yan, pero kaya mo siyang ibenta. Alamin mo ang needs ng customer mo. Alamin mo muna kung umiinom ba siya ng kape. Of course, di ba? Now, kung alam mo na umiinom siya ng kape, tanungin mo, mahilig ba siya sa matapang? Mahilig sa matapang, ayun, pasok. Sabihan mo, saktong-sakto. Itong Copico Supremo, matapang pero suwabe. Suwak na suwak sa panlasa ng Pinoy at suwak na suwak sa gusto ng customer mo. Halimbawa, sasabihin naman niya, gusto ko lang ng mild. Sabihin mo, itong Copico Supremo, sakto, matapang siya, lagyan mo lang ng katamtamang tubig, magiging mild siya. Saktong-sakto sa timpla, saktong-sakto sa gusto ng customer mo.
Tama? Ikaw ang magti-tailor fit ng product mo doon sa need ng customer mo. Basta lagi mo lang sasabihin, sakto para sa'yo to. Alright? Again guys, marami pa tayong pwedeng i-share paano ma-overcome ang fear, paano ma-overcome ang... Kasi minsan meron kang doubt sa sarili mo eh. Kaya ko ba to? Kaya ko ba ibenta to? Baka pagalitan lang ako. Alright? Sa iba nating mga video, ituturo ko sa inyo paano i-overcome ang fear and doubt. Kailangan mo alisin yan. Okay? Benta muna tayo. This road guys is going to Badian, Cebu. Papunta ako doon.